So, good morning, everyone. My name is Maria Christine Rabolan, and I'm gonna discuss about ePortfolio as an assessment tool and as a communication medium. So, first, let's give meaning the quotation of Geoff Rabick. According to him, that the e-portfolio is the central and common point for the student experience. It is a reflection of the student as a person undergoing continuous personal development, not just a store of evidence. So, according to the quote, that it emphasized that an e-portfolio is more than just a collection of evidence. It is a reflection of students' personal growth and development over time. It serves as a central hub or showcasing their journey and accomplishment rather than a simply repository of documents. So, ibig sabihin, ito yung mga personal experiences na um, personal experiences ng estudyante while doing this e-portfolio documents. Ano ba yung mga experience, ano ba yung mga problems, paano niya ito nagawa ng solution. So, it is not just the documents, it is not just the artifacts. It is not just written there. Kumbaga, doon din nakasalalay, doon din nakapaloob, kumbaga kung paano niya ah, nalagpasan, kung paano niya na treasure yung paggawa ng mga documents na yon. Like for example, yung sa writing, paano niya ba yun nagawa? Ano ba yung mga problems na naka-include doon? So, learners must focus on their collective work, think about how it will be portrayed, and what the work says about them as an individual learner. Learners are then in charge of their learning and the choice of where to demonstrate their proficiency. Learners are also reflect on what they have learned and how they plan to build and improve themselves. This helps them to develop their skills such as writing and multimedia, critical thinking, and creative skills. So the statement means that hindi the learners should consider the collective impact of their work and how it represents them as individuals. Um, by taking ownership of their learning, they have the freedom to showcase their skills. Kung ano ba yung malaya silang makakapag apply kung ano ba yung skills na gusto nilang ipakita. So, also, sa paggawa ng e-portfolio is nandun din yung reflection ng understanding base doon sa ginawa nila. Like for example, yung essay is ano ba yung reflection, kumbaga yung learning ng estudyante doon sa sinulat niya. And then yung ano ba yung plan for her and his personal growth. It is not just kumbaga hindi ito basta naka-written lang or parang tsinambahan lang ng estudyante. Kumbaga ito is doon naka-base yung mga experiences niya while on doing that essay, doing that yung poem, and so on and so forth. And also, it enhanced their creativity, o yun nga, yung creativity, yung critical thinking. Kumbaga, paano nila i-criticize yung isang bagay or statement, kung paano nila i-criticize yon by in a creative way, and also enhancing also yung multimedia abilities. So, yun. And also, yung continue development
na may na ni kumbaga continue develop, kumbaga yung mga ah, room for improvement ng isang bata. So let's go to the next slide. So today's students use multimedia such as Facebook, Twitter, and texting all in the informal setting. In contrast, the electronic portfolio is used in a formal setting where students must apply their knowledge on how the web works as they convey their message. Many schools are currently working to make sure that students gain practice and experience with the electronic portfolio so that they are able to use them well. So example nito is halimbawa is yung student is good in cooking. So syempre every time na nagluluto siya, every time na nagpe-prepare siya or nag nagpe-prepare siya ng mga ingredients, syempre nagvi-video siya. Consider na nasa digital age na tayo. So mostly student record their yun nga, so nagre-record sila ng mga kapag magaling sila magluto, kung may mga skills sila through cooking, nare-record nila yung or parang nagte-take sila ng video yung mga kung paano nila lutuin, yung mga cooking tips. And also, nagpo-post yan sila through social media platforms like Facebook, Instagram. And then, so nakaka-receive sila ng mga comments, compliments ng friends and family. So, uh, so in that way, through chat sila nagko-conversation, papalitan sila ng recipe, kung ano yung mga, ano yung cooking tips, syempre, ano ba yung way, tas papalitan sila ng message kung paano niya 'to ginawa etc. So, kung i-ano natin sa e-portfolio, nandun yung sa e-portfolio is nakalagay doon is yung ingredients. Yung mga ingredients ng special dish niya. Ano ba yung special dish ng student? Ano ba yung unique recipe ng student? Ano ba yung ingredients? Ano ba yung step by step instruction? Ano ba yung dapat gawin sa una? Ano ba yung dapat gawin sa huli? Or kailangan ba itong lagyan ng ganito or hindi dapat lagyan ng ganyan? And then, also, nakapaloob doon sa e-portfolio na yun is yung knowledge niya sa cooking. Ano ba yung alam niya sa cooking? Bakit siya nagkaroon ng interest into cooking? Ano ba yung nagbigay sa kanya ng sign para maging kung para maging skill cook siya. And then hindi naman siya sinasabing skill, kumbaga talagang naka-fit siya sa cooking, marunong siya magluto. And then sa e-portfolio also, naka-include doon yung kung may mga sinalihan na ba siyang contest regarding sa pagluluto, kung nanalo ba siya, kung pang-ilan siya, o kung ano bang pamagat nung sinalihan niya. And then kung meron bang mga evidence na like for example, may mga nakatikim na ng luto niya regarding sa mga cooking tips niya, and also kung yung mga nakatikim ba ng luto niya is mga kilalang tao. So yun, naka-include din yun sa e-portfolio niya. Also yung nakapaloob din doon or naka-include doon sa e-portfolio yung journey niya sa culinary. Tapos ba siya ng culinary? Tapos ba siya ng bakit siya namana niya ba to? Or yun, yung parang lahat ng information sa kanya. Paano niya na-develop yung pagluluto. And then, sa yung mga ingredients, may mga na-try na ba siyang ingredients na
normally hindi naman ginagawa, or normally hindi naman linalagay sa niluluto. And then also, naka-highlight din doon yung mga testimonials. Yun nga yung sinasabi, kung may mga nakatikim na ba, kung may mga na may mga nasalihan na ba siya na contest na about sa pagluluto, na kumbaga naka-showcase doon yung creativity din niya. Like for example, sa plating, sa paglagay pa lang ng food sa plate, is doon mo na makita yung creativity ng student. So, by means of that, uh, madali siyang maka-apply ng work, kumbaga potential career opportunities na din sa culinary art industry. So, dahil dun sa mga sa documents na nakalagay sa portfolio niya, madali siyang pwede siyang pwede siyang apply, makapagkuha ng business partner sa restaurant, like for example, and also pwede siyang magtayo ng restaurant, small restaurant either. Then also pwede din siyang makapag-apply sa mga hotels na need ng mga cook. So, yun. So, additional information is doon din also naka-include yung reflection niya. Ano ba yung mga challenges na na-encounter niya while cooking? Ano ba yung mga problems? Ano ba yung mga na-encounter na problems? Everything na na-encounter ni student regarding sa pagluluto. So, doon din yung naka-include. So, let's go. So, meaning ng e-portfolio. So, an e-portfolio is a digital collection of course-related work like essays, poster, photographs, videos, and artwork created by the students. So, ibig sabihin, ang e-portfolio is a digital collection kung saan nakarecord yung mga yung course-related niya. Like, for example, tayo mga teacher, dun, as a future teacher, doon naka-record yung mga photographs, yung mga videos like demo teaching, and yung mga documents ng like for example yung documents ng pagde-demo teach natin. So, yun. Okay, so let's go to the next slide. So, an academic e-portfolio can also capture other aspects of a student's life, such as experiences, extracurricular activities, and more. So, in other words, an e-portfolio documents and makes visible student learning. So, ibig sabihin, hindi lang basta documents yung nakalagay doon sa e-portfolio ng student. Like for example, tayo, we have module about as a future teacher, like for example, as a future teacher, dun mo ilalagay yung reflection mo, yung view mo as a future teacher. And then dun din nakapaloob yung ano ba yung nakita mo, ano ba yung mga strategy na napag-aralan mo, yung ano ba yung mga strategies na dapat mong gawin, ano ba yung mga tips na dapat mong malaman, and also paano mo to i-apply kapag nasa field ka na. So, hindi lang basta essay about as a future teacher, blah, blah, blah. Siyempre, naka-include din yung mga lesson, ano ba yung mga natutunan mo regarding sa course na to, ano ba yung mga sa subject na related sa pagtuturo, ano ba yung mga ano ba ang pwede mong i-apply, paano ba siya gagamitin as a future teacher. Since we experience already demo teaching, syempre pwede mo siya include ano ba yung mga na-experience mo, yung mga challenges sa pag-demo teach mo. Factor na dapat mong i-consider, na dapat mong i-include doon, and also
I remember when we have a tutor in NSTP, so pwede yun. So, since the topic is all about uh, yung view natin as a future teacher, ano ba yung pwede nating ilagay doon. So, pwede yun. So, okay, so let's go to the next slide. So, but a good e-portfolio should be more than just a collection of products. A good e-portfolio is both a product, a digital collection of artifacts, and a process of reflecting on those artifacts and what they represent. So, ibig sabihin, a good portfolio is both product and the process. So, ang product is yung mga artifacts na naka-include doon, yung mga digital collection like essay, video presentation, poems, etc. So, sa process, kumbaga yung reflection ng mga done artifacts, ano ba yung nire-represent noon sa student, dun sa gumawa. Like for example, yung sa poem, ano ba yung representation noon sa sarili niya base doon sa poem na ginawa niya. So, yun. So, the next slide is like a learning management system or the LMS. So, si LMS kasi, si Learning Management System is medyo may pagkakaiba kay portfolio. Kasi si LMS, si Management System, kapag ongoing pa yung program is mabaview mo yung documents ng student. Pero kapag nag-end na yung program, hindi mo na siya mabaview. While si e-portfolio, even ang student is tapos na if nakagraduate na siya sa university or kung baga natapos na yung program na tinetake niya, pwede pa din niya ma-view yung mga documents na nakalagay doon sa e-portfolio. So let's proceed to the next slide. So in a university course, the learning management system is owned and controlled or managed by the instructor who decides who has access, what tools are turned on or off, and so on. So one of the example of LMS is the TESDA Online. So, ibig sabihin, so si TESDA kasi 'di ba? Pwede siyang pumili kung ano ba kung sino-sino ba yung mga student na pasok doon sa program na 'yon. Like for example sa culinary or sa baking, if the students did not pass the requirements sa baking na hindi siya marunong magsukat ng mga ingredients, hindi siya pwedeng pumasa doon sa baking na yun, even kung paano magbukas ng oven. So, one of the requirement is yun nga, yung mga sa skills din. So, in this, si LMS is kapag tapos na yung program, hindi na ma-view yung mga documents na na-achieve ng student, kung ano ba yung mga about dun sa student na yon. Kapag tapos na yung program, tapos na, hindi mo na siya ma-view. Kumbaga si LMS is owned baga, is like for example, yung instructor kung ano ba yung dapat lang na i-access, kung ano ba yung mga tools na dapat buksan or off, on and off. Yun yung ibig sabihin ng LSM. Pero there are some university na ina-integrate pa din ang e-portfolio and ang LSM, both sila. So, okay naman yung kasi si e-portfolio kasi ang kagandahan kasi kay e-portfolio is kahit tapos na yung estudyante, tapos ka na sa program na yun is pwede mo pa ma-view yung documents mo, yung mga achievements mo doon sa e-portfolio. So, let's go to the last slide.
Okay, so with an e-portfolio, the student is in charge. The student decides who can view the e-portfolio, what artifacts get added, how it is designed, and so on. Typically, a student loses access to the LMS when courses ended. In contrast, an e-portfolio remains the student's property after finishing university. So, yun na nga yung sinasabi ko. Sa e-portfolio is pwede sa student pang-decide kung sino yung pwedeng mag-view ng documents niya and ano ba yung mga dapat i-add doon sa documents na yon. And paano and also mababiw mo parang remain pa din yung documents ng sa e-portfolio ng estudyante kahit tapos na siya or after finishing the program in a university. So while si LMS kasi kapag tapos na yung course, mawawala na yung access ng estudyante doon ah, sa document niya. Kumbaga hindi na siya makaka-view kasi nga tapos na yung program na yon. So to sum up, the e-portfolio and the LMS is the LMS and the e-portfolio serve a different purpose and have their own advantages depending on the context and goals of the educational institution or individual user. So, wala pa, kumbaga, it is not being said na e-portfolio is better than LSM. So, some universities integrated both of them, the e-portfolio and the LSM, to uh, LSM and educational programs to leverage the strengths of each. For example, the students may use e-portfolio to document their learning journey and showcase their work, and while the LMS serve as the primary platform for course delivery, collaboration, and assessment. So, it is the effectiveness of either the tool depends on how well it aligns with the specific needs, objectives, and pedagogical approaches of the institutional and its users. So, um, parehas, lahat naman sila may magandang advantage. May advantage naman si ePortfolio and also the CLMS. Si ePortfolio offers greater flexibility, encourage reflection, doon nahasa yung metacognitive skills ng estudyante, yung development, and also yung digital record ng accomplishment ng student. So, while si LMS is centralized platform kasi siya for managing course materials, assessments, and communication with structured learning environment. And also, facilitates collaboration and interaction uh, among students and instructors through features like discussion forums, group activities, and real-time feedback. So, that's all for my topic. Thank you.